Isang kapuluan na puno ng kagandahan, mayamang kultura at masasarap na pagkain, ang Cebu ay isang tunay na paraiso sa Pilipinas. Mula sa mga nakakamanghang talo ng kawasan hanggang sa mga nakakapang-akit na mga isla ng bantayan, ang Cebu ay nag-aalok ng iba't ibang karanasan para sa bawat manlalakbay. Ngunit sa likod ng kagandahan ng mga sikat na destinasyong ito, nagkukubli ang mga nakatagong hiyas na naghihintay na matuklasan. Ating tuklasin ang isang bahagi ng Cebu na madalas na hindi napapansin. Makikilala natin ang mga tradisyon ng lugar, tikman ang mga lasa ng lokal na lutuin na nagpapasaya sa panlasa at masaksihan ang mga nakakamanghang tanawin na mag-iiwan sa iyo ng walang salita. Sugod na ta sa Sugbo, ang Queen City of the South. Handam ka na ba nga magbiyahe sa usa ka paraiso sa katahom ug adventure? Sa puso ng luntiang kagubatan ng Compostela, Cebu, naghihintay ang isang nakamamanghang tanawin na nag-aanyaya sa pakikipagsapalaran at pagpapahinga, ang Tumalog Falls. Ang talo na ito, na kilala rin bilang The Mother Falls, ay isang tunay na hiyas ng kalikasan na nag-aalok ng isang nakaka-refresh na karanasan sa mga naghahanap. Dito, maaari ka magtampisaw sa malamig at preskong tubig ng talon, mag-enjoy sa nakamamanghang tanawin at magkaroon ng isang araw na puno ng saya at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Alamin pa natin ang isa pa sa mga natatanging hiyas ng Cebu. Gusto ba nimong masinati ang tinuod nga kahulugan sa tropical nga paraiso? Adto ta sa Sumilon Island, usa ka dili malimtan nga kasinatian ang nagpaabot. Sa timog silangan ng Oslob, Cebu, matatagpuan ang Sumilon Island, isang maliit ngunit napakagandang isla na kilala sa malakristal na tubig, puting buhangin at masaganang buhay dagat. Kilala rin ito bilang unang marine protected area sa Pilipinas noong 1974. Ang malinaw na tubig ng isla ay perpekto para sa snorkeling, diving at iba pang water activities. Bukod pa rito ay mayroon ding hiking trails, isang makasaysayang watchtower at natural na lagoon sa Sumilon Island. Ang Sumilon Blue Water Island Resort ang tanging opsyon para sa panuluyan sa isla. Ikaw ba, usa ka may gugmao sa kasaysayan ug katahom? Sama kanimo, bisitaha kining duha ka talagsaon nga madapit ug dili ka magbasol niini sigurado. Ang Buwakan ng Alejandra sa Balamban, Cebu, dating kilala bilang Buwakan ni Alejandra, ay isang hardin ng mga bulaklak na itinatag bilang pagbibigay pugay sa Bienal ni Eleuterio Gintab, ang landscaper ng hardin. Bagamat ito ay dating umiiral noong panahon ng pananakop ng mga Hapones noong 1941-1945, ang Buwakan ng Alejandra ay binuksan sa publiko noong 2017. Mula noon, ito ay naging isang tanyag na destinasyon para sa mga turista at lokal na naghahanap ng magagandang tanawin at nakaka-relax na kapaligiran. Ang hardin ay naging popular na lugar para sa mga prenuptial at pre-debut photoshoot dahil sa kanyang kagandahan. Ang Casa Gururdo ay isang bahay na bato na itinayo noong kalagitnaan ng siglo XI sa Barangay Parian sa lungsod ng Cebu. Ito ay isang museo at atraksyon na nagpapakita ng tradisyonal na arkitektura sa panahon ng Espanyol. Sa loob ng Casa Gururdo, makikita ang mga antigong mebles, kasangkapan sa pagluluto, pananamit, pintura at aklat. Itinayo ito ni Alejandro Reynes y Rosales at naging tahanan ng pamilya Gururdo sa loob ng mahigit isang siglo. Kabilang si Juan Bautista Perfecto Gururdo na naging unang obispo ng Cebu mula 1910 hanggang 1932. Ngayon, ang Casa Gururdo Museum ay isang National Historical Landmark at isang kilalang destinasyon para sa mga bisita na interesado sa kasaysayan at kultura ng Cebu. Nagutom ka ba kakatuklas sa mga nakatagong hiyas sa Cebu? Ayaw ka bala ka tungod kay dadpon ka na mo sa usa ka gastronomic adventure nga magpaila kanimo sa underrated niya pagkaon sa Cebu.
Apil ka namo sa pagdiskubre ug lami ang mga pagkaon nga siguradong ganahan ka. Tuna bagaybay gisado. Ang tuna bagaybay gisado ay isang masarap na ulam na Cebuano na gawa sa masariwang tuna na niluluto sa isang masarap na sarsa, kamatis, sibuyas, bawang at pampalasa. Ang ulam na ito ay karaniwang niluluto sa mababang apoy upang mapanatili ang lambot at sarap ng tuna. Ang tunang bagaybay gisado ay masarap kainin kasama ng kanin at maaaring ihain bilang pangunahing ulam o merienda. Torta Bisaya. Ang Torta Bisaya ay isang espesyal na kakanin sa Cebu na madalas na hindi napapansin ng mga turista. Ito ay isang malambot na cake na may matamis na crust na gawa sa mantikilya, asukal, tuba o katas ng niyog, itlog ng pato, harina at taba ng baboy. Perpekto itong kainin kasama ng kape o mainit na tabliya. At panguli, atin namang alamin ang isa sa mga kultura ng Cebuano, ang pagdiriwang ng piyesta. Andam ka na bang masaksiyan kining talagsaong selebrasyon? Sa gitna ng mga sikat na festival sa Cebu, katulad ng Sinulog, mayroong isang natatanging pagdiriwang na naghihintay na matuklasan ang Kabkaban Festival sa Karkar, Cebu. Ginaganap ito tuwing huling linggo ng Enero bilang pagpugay kay San Sebastian, ang patron ng lungsod. Ang Kabkaban Festival ay isang masayang okasyon na puno ng kulay, musika at sayawan na nag-aalok ng isang natatanging karanasan para sa mga bisita na nais maranasan ang kultura ng Cebu. Ug sa ingon ni ini natapos ang atong pagbiyahe sa Subo alang sa usa ka dili malimtan nga pakig-aventura nga puno sa mga baybayon, lamian nga pagkaon ug mainit nga pag-abi-abi. Nakarelax, makalingaw, nakabitin asa pa sa Queen City of the South.